Hi, magandang hapon po. Ito po si Aling Marie, si Tita Marie, si Nanay Marie, ang inyo pong kakampi. Ano po? Ah, ako po ay nakapanood ng video ni Sara Duterte, no? At napag-alaman ko po sa kanya na sa kanyang kwento na parang ayaw siya ng tatay niya na naroroon sa ICC, no, sa Netherlands, sa The Hague. Ngayon, siya po ay na-interview at nasabi niya po sa mga nag-interview sa kanya na si Mejaldea Harry Roque ay hindi na magiging legal counsel ni Duterte, no? Wala na sa Duterte team ang dalawang abogado. At si Sara Duterte naman ay nag-back out na rin sapagkat hindi daw pwede ang vice president na maging counsel ng akusado. So, ang nangyari, kukuha na lang sila ng foreign lawyer para humawak sa kaso ng kanyang ama doon. At dito ay napag-alaman natin na si Harry Roque ay tila baga ginagamit niya lang si Duterte para makakuha siya ng kanlungan or ng asylum, no, sa Netherlands sapagkat si Harry Roque ay may tinakbuhang kaso dito sa Pilipinas, ang Quadcom, ano po, at siya ay wanted sa Quadcom, ano po. So, sa madalit sabi, mahina ang magiging lagay ng kaso ni Duterte kung walang Filipino lawyer na hawak nito doon. Sapagkat ang kanilang kukuning foreign lawyer, wala namang alam sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. At wala naman sila dito nung gumawa si Duterte ng aliwaswas, hindi po ba? So, paano po may pagtatanggol ng mga foreign lawyer ang isang Duterte na gumawa ng mga karumaldumal dito sa Pilipinas noong panahon na siya ay presidente pa. At ang isa pa, no, itong si Hanilet or ang pangalawang asawa ni Duterte ay hindi raw pinapayagang makadalaw kung kaya't dahil hindi naman daw kasal, kung kaya't ang mga anak lang ang binibigyan ng karapatan na makadalaw doon. So, marami po itong magiging isipin kung bakit nangyayari ang ganito kay Duterte. Una, bakit nga ba madalas si Sara Duterte napuntahan ang kanyang ama? Meron kaya siyang gustong ipagawa sa kanyang ama? At siya ba talaga ay pagiging anak kung kaya siya'y naroroon? Or may iba siyang pakay sa kanyang ama? Hindi naman lingid sa ating kaalaman na napapabalita na magkakaroon ng war ang anak at versus itong pangalawang pamilya laban dito sa mga kayamanang maiiwan ni Duterte, no? And ito nga po palang magkakapatid ay hinihingan na ng Supreme Court ng 5 to 10 days na makasagot sa kanilang i-file na TRO para magkaroon ng doon sa kanilang i-file na habeas corpus, no? At hinihingi ito within 5 to 10 days lang na sagutin ng magkakapatid itong Duterte siblings. Sa akin pong pananaw, pag po ganito na ikaw ay pinasasagot sa iyong kahilingan, no, kailangan matindi ang ebidensya mo dito, matatag ang iyong salaysay, mapapatunayan mo ang lahat ng iyong dahilan kung bakit humihingi ka ng pagkakataon na mapauwi at mapalaya
si Duterte, no? Kailangan matindi ang iyong mga ibibigay na kasagutan. Hindi po basta pwede na sabi-sabi lang ang maging ebidensya mo dito. Kailangan matinding ebidensya at pawang katotohanan lamang ang iyong isasagot, no? Ang iyong magiging position letter ay dapat may katotohanan. Pero kung ang iyo pong sasabihin dito ay kinidnap ang iyong ama, inaresto ng illegal ang iyong ama, no? At walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ito po ay baka tawanan lang ng Supreme Court, sapagkat alam ng Supreme Court ang katotohanan niyan. At sa nangyayari ngayon, nalisto na ang Supreme Court sa mga katiwalian na ginagawa, lalo na ng mga nasa side ni Duterte. Tila baga ang akin po ditong pananaw, ang akin pong pakiramdam dito, malabo po na maibigay sa mga Duterte ang kanilang hinahangad na mapawalang sala ang matandang Duterte. Unang-una, sa ICC, ang mga gaganap na lawyer, walang alam sa Pilipinas. Hindi alam kung ano ang nangyari. Mauubos ang kayamanan ng mga Duterte sa kalalaban sa ICC, sa hihiring, ano po. At ito po ay isa na talagang malaking karma sa kanila. Ramdam ko po na wala talagang magiging saysay na ang lahat ng kanilang ginagawa. Sapagkat ang witness po na si Las Cañas at si Matubato ay isa ng malaking dagok sa paghaharap ng mga Duterte at mga witness sa trial doon sa ICC. Yung mga pinatay ay isa ring matinding ebidensya. So, sa tingin ko po, ang isang sinungaling, isang mamamatay tao, isang palamura, at walang nirerespeto, tila po ito na ang pinakamalaking karma na hindi na dapat pamarisan, na hindi na dapat mangyari sa kahit sino man. Maging aral ang nangyaring ito kay Duterte. Ang perang mabilis makuha, mabilis ding mawawala. Ang lahat ng hinangad sa lupa, sa kamatayan man, ay di madadala. Kaya mga kapatid, eto na nga po, si Harry Roque naging mapanggamit. Hindi rin hinayaan ng Diyos na makakuha siya ng asylum o ng kanlungan o gawing kanlungan ang Netherlands, sapagkat siya'y isa ring hinahabol ng batas na dapat rin niyang sagutin at harapin. Si Attorney Meljadia naman, sa unang harap pa lang, preliminary pa lang, knockout na. At kaya po siya ay inatake, ay marahil ay na-stress siya dahil nabalitaan niya na siya talaga ay papalitan ng foreign lawyer. So, sa nangyari po na sinasabi ni Sara Duterte na siya ay minamadali ng kanyang amang paalisin at ayaw na siya doon makita, para bagang may kurot sa kanyang puso at sa ama, na tila baga meron silang nararamdaman sa isa't isa na talagang hindi sila magkasundo, no? Kasi ang isang ama na mahal ang anak at ang isang anak, kung talagang pagmamahal sa ama ang pakay, ramdam yan ng isang ama. At ang isang ama, pag naramdaman kung ano lang ang gusto ng anak, hindi talaga magtutugma ang kanilang mga puso. Yan po ang isang bagay na masasabi ko. At
para sa akin, wala pong ibang matutupad kung hindi ang katotohanan. Ang katotohanan ang magsasabi kung ano ang kapalaran ng isang tao sa mundong ibabaw. Sana po, kayo man, magkaroon din kayo ng sarili nyong konklusyon, sarili nyong opinyon, sarili nyong pananaw sa nangyayaring ito sa mga Duterte. Para sa akin, ang nangyari kay Duterte ay isang napakalaking karma. Hindi man natin ito ginusto, hindi man natin ito ikinatutuwa, pero ito po, ang may katawan mismo, ang naghangad ng karmang ito. Kaya po sana, ngayon pa lang, humingi na si Duterte ng tawad sa Ama. Salamat mga kapatid, yan lang po.